Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pedring. Taong 1964. Naval, Biliran. Mula pagkabata, malawak na ang kaalaman ni Pedring pagdating sa mga nilalang na hindi nakikita. Hindi man nagtanga ng lihim na karunungan, alam niya kung paano respetuhin at kontrahin ang mga ito. Dahil sa talamak ang mga aswang sa kanilang lugar, hindi siya basta-bastang nagtitiwala. Araw-araw alam niyang nagbabago ang mga taong nasa paligid nila, kaya kung sino lang ang lumapit at pumansin, ito lang din ang kanyang kinikilala. Marami na siyang nasaksihang iba't ibang tao sa bayan. Mga dayo na may masamang hininga, mga taong merong kakaibang amoy, at mga individual na may mga nakausiling pangil sa hanay ng mga ngipin nila. Sa lahat ng yon, ang ikatlo ang kinakatakutan niya. Ayon sa mga usap-usapan ng mga matatanda, ang mga ganoong uri ng tao ay ibinenta na ng tuluyan ang kanilang mga wisyo kapalit ng matinding lakas at kapangyarihan. Sila ang uri ng mga aswang na maliban sa tanga nilang mga bertud, may mga angking mutya rin sila na kinuha ang kakayahan sa mga gamit ng kanan. Kung ang gabunan ang pinakamalakas sa bawat lahi, sila naman ang mga nasa itaas nito. Hindi salinlahi o pagpapasa ang pag-angkin ng ganoong abilidad dahil makukuha mo lamang yon kapag isa ka ng bantog sa larangan na iyong tinatahak. Halimbawa, isa kang mangkukulam na nagnanais ng paghihigante. Para makamit mo ang ganoong antas, magpapatuloy ka sa pag-aaral hanggang sa maabot mo ang kinakailangang antas upang makamit ang ikalawang pag-unlad. Malabo para sa mga antingero ang proseso ng pagkamit ng ganoong estado, pero may haka-haka sila ukol sa bilang ng mga taong kinakailangang ialay ng mga nilalang para lamang maibenta ang kanilang mga kaluluwa kapalit ng kapangyarihan. Naniniwala rin ang mga ito, sa kanilang isla nag-ugat ang mga nilalang. Marami kasi sa kanilang mga barangan at may alam sa kulam, kaya hindi na yon nakapagtataka. Bago pa man din sumapit ang ikalawang digmaan, halos hindi na matuldukan ng mga sigalot at patayan sa magkabilang panig. Ni minsan hindi nagkaroon ng katahimikan sa kanilang lugar para sa mga taong may alam sa lihim na karunungan. Ang ganoong sitwasyon ang mas lalong nagbigay ng hangarin para sa mga ordinaryong tao na magkaroon ng mutya at mapagtibay ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng panata. Ang bukod tanging hindi sumunod sa ganoong yapak ay ang pamilya nila Pedring. Mas pinili nilang pagtuunan ng buhay negosyo kaysa sa mga kaguluhang hindi nalalaos sa lugar nila. Ngunit, lingid sa kaalaman ng mga tao roon, di hamak na may mas alam ang lolo niya ukol sa mga nilalang na kinakaharap nila. Anya, bata pa lamang siya, nakitaan na niya ng mga kakaibang bagay ang matanda. Bagaman wala itong kahit na ano sa katawan, tutol siya sa paniniwalang ordinaryo ito. Alam niya kasi sa kabila ng kapangyarihan ng kanyang lolo abo, marami itong lihim na itinatago. At hindi nga siya nagkamali. Sa kakatanong ni Pedring sa lolo niya, hindi naglaon, nalaman niyang kabilang pala ito sa mga nilalang na kinakatakutan nila. Pero ayon kay lolo abo, matagal niya na yung kinalimutan. Siya lang din ang pinagsabihan nito ukol sa sikreto dahil ramdam nitong mapagkakatiwalaan siyang tao. Sa salaysay sa kanya ng matanda, noong kabataan nito, isa itong mapusok na barangan. 2 taon matapos niyang malaman ang lihim na karunungan, umangat ng umangat ang kanyang kapangyarihan sa tulong ng mga naiwang libreta ng tatay niya. Tandang-tanda pa noon ni Lolo Abo, kapag pumapanhik siya ng bayan, lahat ng mga nakikita niyang hindi niya gusto, pinapatay niya. Kapag may sumasagot din sa kanyang hindi niya nagustuhan, kinabukasan nun,
makikita na lamang ito ng pamilya na nilalangaw na. At nga pala, iba ang barangan sa mambabarang. Baka kasi isipin ninyo, parehas lang sila. Magkalayo ang dalawang yan, at di hamak na mas makapangyarihan ang barangan sa mambabarang. Kung ang mga tipikal na mambabarang ay gumagamit ng mga insekto kagaya ng barang, alupihan, uod at mga langaw, ang mga barangan naman ay nakatuon lamang sa mga uod. Iba't ibang uri ng uod na hindi na kailangan pang isabay sa hangin o dasal. Tapik o pagkausap lang sa biktima ng barangan, nataniman ka na nila. At para mabuhay ang mga uod na yon, kinakailangan lamang nitong magdasal ng 6 na oras sa loob ng isang gabi. Depende sa mga gagamiting dasal ang kahahantungan ng biktima. Kapag masyado itong malakas, hindi ka na aabutan ng sikat ng araw. Kapag gusto ka naman itong pahirapan, maaaring umabot ka ng 1 buwan. Ang pinakamahaba nun, 6 na buwan. At yung 6 na buwan na yan, katakatakot na kalbaryo ang sasapitin mo. Araw-araw, ipagdarasal mo na sana'y patayin ka na lang ng may mga galit sa'yo. Wala ring paraan para ikaw mismo magwakas sa buhay mo. Bukod sa kontrolado nila ang iyong sistema, kaya rin nilang manipulahin ang utak mo kung sakali mang magdesisyon ang iyong mga kapamilya na wakasan na ang iyong paghihirap. Tandaan ninyo, awa ang pinakamakapangyarihang depensa ng tao. At ang awang yan ang siyang pangunahing sandata ng mga barangan. Dahil sa kanilang abilidad, malabo silang mapahirapan o madakip ng mga albularyo. Maliban na lang kung isang babaylan o dibino ang tumulong sa inyo. Hindi rin sila basta-bastang matatalo sa espiritual o kahit pisikal na kumbate dahil sa mga karga nila. At ang pangunahing karga ng mga barangan ay ang mutyang tinatawag nilang Ognus. Hindi ko na ilalarawan kung ano ang itsura nito. Sapat na sigurong pangalan para naman magkaroon kayo ng ideya ukol dito. Basta tandaan nyo, ang mga barangan ay nagmula sa iisang tribo. Magkakabuklod man dahil sa paglipas ng mahabang panahon, meron silang iisang gamit na hindi maaaring mawala sa kanilang lahi. Dahil sa mga sikreto na nabanggit ni Lolo Abo, dito nagkaroon ng ideya si Pedring. Sa tinagal-tagal ng kanilang pag-uusap, nalaman niya ang mga ginawa nito para makatungtong sa ganoong estado. Yun nga lang, nang manawa na si Lolo Abo sa kakapatay ng tao at nakita rin niyang may magandang buhay na ang kanyang anak, naisip niyang magbago. Mula noon, nawala na lamang siya sa larangan na parang bula. Marami sa mga kauri niya ang hinangad na mahanap siya, ngunit hindi yun nagtagumpay. Lahat ng bakas na pwedeng gamitin sa pagtunton, tuluyan niyang tinalikuran. Sa paglipas ng mga taon, naging masaya ang kanyang buhay. Nasaksihan din niya ang paglaki ni Pedring at sa loob ng ilang taong pag-aalaga, nakumpirma ng matanda na siya nga ang itim na tupa sa kanilang pamilya. Ibig sabihin, may posibilidad siya na sumunod sa yapak ng lolo niya. Ang paniniwalang yon ni Lolo Abo ang nag-udyok dito para unti-unti siyang mulatin sa natatagong lihim ng mundo. Hindi sa nais ng matanda na maging barangan din siya. Bagkus ang nais nito, lumaking isang mabuting tao na may mabuting hangarin para sa lahat. Dagdag pa ni Pedring na, sa taong ito, nasa kulang-kulang 1.5 dekada na siyang nag-aaral sa ilalim ng pamamahala ng kanyang lolo. Hindi na niya ninais pang magkaroon ng karga, lalo pat madali itong mapapansin ng mga antingero sa lugar nila. Ang tanging naging baon lang noon ni Pedring ay ang karunungan na naman niya sa lolo niya. Subalit, malalim man ang karunungang tangan, aminado siyang wala pa siyang kahit na anong karanasan. Dahil dito, nang mapagtanto ng matanda na handa na siya, nagdesisyon na yung bigyan siya ng pahintulot
para gawin ang nais niya kung sakali mang mapasok siya sa isang gulo na hindi niya alamang daan papalabas. Tandaan mo, Apo, hindi kami tinatabla ng mga armas na gawa sa bakal at tanso. Ang tanging makakapas lang sa amin ay ito. Pagkalahad naman ito ni Lolo Abo, doon niya nakita ang isang punyal na gawa sa purong kahoy. Sa hawakan nito, may benda lang itong berdeng tela, pero kung titingnan, masasabi mong wala talaga itong talim. Ayon kay Lolo Abo, gawa sa kahoy ng nara ang punyal. Sa loob nito, may mga palaman yung dasal. Ang mga dasal, hindi nakatuon para magwasak ng kabal, bagkus ay para ito sa sabulag ng gamit. Kahit kasi tipak ng nara na bagong kuha ang ipamalo mo sa mga ito, masusugatan nyo ng walang kahirap-hirap. Dahil sa mga sinabi ng lolo niya, hindi siya pumapayag na maiwan ng punyal kapag pumupunta siya ng baryo para magtrabaho. Araw-araw dala niya ito, na siya namang nagiging katatawanan para sa kanyang mga katrabaho. Ngunit sa kabila nun, hindi niya ito pinagtutuunan ng pansin. Alam ni Pedring na ang mga mangmang ay malimit tumawa sa mga bagay na wala silang ideya. 2 buwan bago sumapit ang Nobyembre, naimbitahan sila ng kaibigan ng kanyang ama para gumapas sa lupang pagmamay-ari ng pamilya nito. Siyempre, dahil sa alam nilang malaking biyaya yun sa kanila, hindi nila ito tinanggihan. Ora mismo lumiban sila sa kanilang trabaho para lamang mapaunlakan ito. Pagdating nila sa malawak na palayan, dito tumambad sa kanila ang napakaraming mga manggagawang naghihintay. Malapad ang lupaing yun, kaya halos nangailangan ito ng nasa humigit 50 magsasaka. Dahil sa kanilang mga nadatnan, hindi naman nila maiwasang magalak sa mga bagay na kanilang nasilayan. Kokonti man ang kanilang bilang, mas mainam na ito. Ang mahalaga, meron silang mauuwing libreng bigas. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na ang gapasan. Di pa man gaanong sumisikat ang araw, makikita mo sa mga taong naroon ang kagustuhang makarami. Sila Pedring naman kalmado lang sa paggapas. Hindi kasi sila maaaring maging abala sa mga ginagawa nila, lalo pat nasa dulong parte sila ng palayan. Sa mga panahong kasing ito, kailangan mo talagang maging handa upang hindi ka masorpresa sa mga mangyayari. Ayon pa kay Pedring na, habang gumagapas sila noon, pansin niya ang nakasukbit na talibong sa bewang ng tatay niya. Bagaman nakapagtataka, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Kinahapunan, bago magtapos ang gapasan, meron silang napansing pamilya na panayang ginagawang pagmamasid sa kanila. Nang masipat yon ng lolo niya, pasimple naman yung lumapit habang ibinubulong ang mga napansin nito sa mga taong yon. Apo, sabihan mong tatay mo na umalis na tayo rito. Papasapit na ang dapit hapon at hindi magiging maganda para sa atin ang mga mangyayari mamaya. Bawat gapasan, merong nagaganap na iba't ibang uri ng pag-aani. Dahil sa sinabi nito, wala namang naramdamang kakaibang kaba si Pedring. Walang sabi-sabi. Agad naman siyang lumapit sa kanyang ama para abisuhan yung itigil na ang kanilang mga ginagawa. Ang kaso lang, nagpumilit itong tapusin ang kahon ng palay na nakalahati na nila dahil sayang umano ang kikitain nila roon. Dagdag pa ng kanyang ama, kalahating oras na lamang ang bubunuin nila, kaya mas mainam na tapusin na nila ito. Nang marinig naman yun ni Pedring, pilit naman siya roong nakipagtalo hanggang sa magalit na ito sa kanya. Sa puntong yon, ramdam na niya ang pagtitimpi ng tatay niya, kaya sa halip na ipagpumilit ang kanyang nais, wala na siyang nagawa kundi bumalik sa kinaroroonan ng kanyang lolo Abo.
Pagyakap naman ng kadiliman sa buong palayan, nasipat nila ang iilang mga magsasaka na mayroong nagliliwanag na mga mata. Maladugo ang kulay ng mga ito at habang nakatingin sa kanila hindi nito maiwasang umangil. Isang senyales na naghihintay na lamang ito ng kanilang susunod na hakbang bago ito umatake. Nang mapagtanto naman yon ng lolo niya, maigi naman nilang pinagmasdan ang buong paligid. Sa kanilang mga nakita, bilang na lamang ang pamilya ng mga magsasaka na naroroon. Nakapagtatakang hindi rin napapansin ng mga ito ang dami ng mga aswang na sa kanila'y nakatitig. Dahil dito, wala na nga silang naisip na paraan para matakasan ang ganoong sitwasyon. Apo, alam mo na ang gagawin mo sa mga oras na ito. Tulungan mo ako para mailigtas natin sila. Nang marinig naman ni Pedring ang sinabi ni Lolo Abo, pasimple naman niyang hinugot ang punyal na gawa sa kahoy ng Nara. Pagkahawak naman niya rito, napansin niyang sa kanya na nakatuon ang atensyon ng mga aswang na nasa malapit. Maya-maya pa, nangyari na nga ang inaasahan nila. Pagatungal naman ng mga ito, bigla naman yung gumapang sa putikan habang mabilis na nagpapalit anyo. Pagsilay naman dito ng tatay niya, sa sobrang kaba nito, naiwan ito ang panggapas para puntahan ang kanyang mag-iina. Tama naman ang desisyon ng ama niyang yon, dahil kung nataong nahuli lang yon ng ilang segundo, paniguradong nakaladkad na ito ng aswang papalayo. Para naman maprotektahan ang kanyang mga kapatid at ina, inutusan siya ni Lolo Abo na bantayan ang mga ito. Dagdag pa nito na, kinakailangan din niyang lumayo sa pwesto nito upang hindi siya maabot ng mga usal na papakawalan nito sa hangin. Pagkarinig naman ni Pedring sa sinabi ng kanyang lolo, nagmamadali naman siyang tumungo sa ibabaw ng kahon ng palay. Doon kasi nagpapahinga ang kanyang ina't mga kapatid na siya namang napansin niyang pakay ng mga aswang sa paligid. Pag-ahon niya, nakita niya ang paghiwa ng lolo niya sa palad nito. Rinig na rinig din niya ang mga usal na binibitawan ni Lolo Abo at sa pagtayo nito, nakita niya ang parang pag-alon ng putik mula sa kinatatayuan nito. Mabilis itong dumaan sa mga aswang, ngunit wala naman doong nangyari. Dahil doon, sa halip na maalerto ang mga nilalang, napatawan na lamang ang mga ito. Akala namin kung ano na ang ginawa mo, tanda. Nag-alala kami doon, ha? Pagkasambit naman ng isa sa mga aswang ng katagang yon, imbis na sumagot si Lolo Abo, patuloy lang ito sa pag-usal. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng aswang na tumawa sa kanya nang may maramdaman itong kakaiba sa katawan. Nagsimula ang senyales ng hindi yun makakilos hanggang sa nakita nito sa kanyang mga paa ang napakaraming uod na unti-unting nanunuot mula sa ilalim ng balat niya. Isang kamangmanga ng pagtawas sa mga bagay na hindi mo nalalaman. Naturingan kang aswang, ngunit hindi ka marunong kumilala ng iyong kaharap. Pagsambit naman ni Lolo Abo sa mga katagang yan, bigla naman nilamon ng uod ang buong katawan nito. Mabilis nila itong dinarag papailalim sa sakahan hanggang sa maglaho na lamang ito ng walang bakas. Nang masipat naman ito ng mga kasama nitong nilalang, dali-dali naman silang umalis sa kahon ng palay. Naisip nila, putik ang kapangyarihan ng matanda, kaya kung lalayo sila rito, hindi sila nito mapapatay. Maya-maya pa, nang magkaroon na sila ng sapat na distansya, dito na sila ay napedring ng sarili niyang mga mata ang pag-usli ng malalapad nitong mga pakpak. Sa kasagsagan ng kaguluhan sa paligid, buhat sa mga taong tumatakbo, nawala sa isipan niya ang tumakas para iligtas ang buhay nilang mag-anak. Sa mga sandaling yon, parang mas mahalaga pa kay Pedring ang masaksihan ng mga pangyayari kesa lumayo roon. Kalaunan,
Nang makalipad na ang nasa 7 aswang, mabilis naman itong tinahak ang kalangitan. Sa isang iglap, nakita nila kung papaano yun bumulusok ng napakabilis. Kung siya nababahala na sa kanilang sitwasyon, ang lolo naman niya, bakas sa mukha ang pagkagalak na parabang naranasan itong muli ang buhay na minsang ipinagkait ng kanyang sariling desisyon. Pagsilay naman itong papalapit na ang grupo ng mga aswang, bigla nitong idinikit ang magkabilaan nitong palad habang nag-uusal ng taimtim. Hindi naririnig ni Pedring ang mga bulong ng lolo niya at may hula na siya ukol sa kung ano ang gagawin nito. Makalipas pa ang ilang segundo, bigla nitong idinikit ang magkabilaan niyang palad at mula sa kawalan, lumabas sa gilid ng mga nilalang ang 2 dambuhalang uod na may mga pangil. Nagmula ito sa lagusang bigla na lamang lumitaw, dahilan para hindi ito mapansin ng mga kalaban nila. Pagsakmal ng tinawag nitong nilalang sa 7 aswang, mabilis itong bumalik sa lagusan kung saan sila nagmula. Pagkatapos ng mga pangyayari, tumahimik ang buong paligid. Tumalikod na rin dito si Lolo Abo para matingnan ang kanilang kalagayan. Sa paglapit naman ito sa kanila, napabuntong hininga lang naman ito, animoy hindi man lang nakakaramdam ng takot sa mga nangyari. Ayon sa lolo niya, espiritual na nilalang ang kanyang tinawag, kaya tanging sila lamang ang nakakakita nito. Gayunpaman, nasisiguro nitong napukaw na niya ang atensyon ng mga kauri niyang matagal nang naghahanap sa kanya. Mariin din itong inilahad na magmula sa araw na yan, hindi na magiging maganda ang buhay nila. Pagkalahad naman ito ng mga kataga, diretso naman yung pumanhik patungo sa lugar kung saan nakatirik ang bahay ng may-ari ng lupa. Nang marating nila ang tahanan nito, nadatnan nila ang iilang mga magsasaka na nagtatago sa mga sako-sakong palay na nagapas nila. Bawat isa sa mga ito, bakas sa mukha ang matinding takot at pag-aalala dahil sa mga pangyayaring kanilang naranasan. Marami rin yung naging usap-usapan ukol sa mga katrabaho nilang hindi pa nakakarating. Nang marinig naman ni Lolo Abo ang mga ito, dali-dali naman siyang bumalik sa palayan. Kasama niya noon si Pedring. Nang sa gayoy meron siyang katuwang sa pagligtas ng mga taong nasa alanganing sitwasyon. Sa loob ng ilang oras nilang paglilibot, marami silang natulungan. Nasa humigit 6 na pamilya ang ligtas nilang naibalik sa bahay ng may-ari ng lupa. Subalit kahit na ganon, hindi nila maipagkakaila na may mangilan-ngilan sa miyembro ng mga ito ang hindi na nila nailigtas pa. Sa halip din na magpasalamat ang mga tao, marami pa itong nasabi na hindi nila nagustuhan. Dahil sa ganoong pangyayari, sinikap muna nilang mapalayas ang mga aswang bago ito kumprontahin. Pagpatak naman ng 7:00, nakabalik na sila sa kinaroroonan ng mga nakaligtas. Sa bukana pa lang ng bahay, marami na itong sinasabi sa kanila. Kesyo, sila may pakana ng mga pangyayaring yon, yung lolo niya ang hinahabol ng mga ito, at pawang nadamay lamang sila sa pangyayari. Noong una nauunawaan pa ito ni Lolo Abo, pero nang makita ng matanda na nasasakta na siya nito, dito na yun umalma. Imbis magpasalamat, panghahamak pa ang igaganti ninyo. Magdahan-dahan kayo sa pananalita dahil ng kagaya ng ginawa ko sa mga aswang. Hindi ako sa inyo magpapakita ng awa. Mukha atang hindi nyo na nakikilala ang inyong kaharap. Nang marinig naman yun ng isang lalaking magsasakang umaamba ng suntok kay Pedring, agad naman itong ibinaling ang kanyang paningin sa kinaroroonan ni Lolo Abo. Matapang itong hinarap ng lalaki at nung magpang-abot na ang kanilang paningin, bigla naman itong sinunggaba ng matanda. Dahil dito, nagpang-abot silang dalawa
hanggang sa napilitan na si Lolo Abo na sumpain ng taong yun. Pagkalat ng mga uod niya sa katawan nito, pinadaloy niya yon patungo sa mata ng lalaki na siya namang naging sanhi upang humingi ito ng tulong sa mga taong nagmamasid sa kanila. Ngunit, dala ng takot ng maraming magsasaka, walang naglakas loob na yon ay tulungan. Tahimik lang nila itong pinagmasdan hanggang sa lumabas sa mga mata nito ang mga uod na kasing laki ng tingting ng walis. Matapos nun, marami na rin ang lumabas sa ilong, bibig at tenga nito. Yun na rin ang naging daan para tuluyan itong bawian ng buhay. Sa maniwala kayo o hindi, nung mamatay ito, mabilis ang naging pag-agnas ng kanyang katawan. Hindi ito tinantana ng mga uod hanggat hindi nila nababawasan ng malaking parte ang katawan ng kanilang biktima. Nang mabusog na ang alaga niya, nagkumpulan ito sa isang lugar hanggang sa makabuo ito ng malaking uod. Dali-dali naman yung kinuha ng matanda na para bang walang nangyari. Kalaunan, nang medyo bumaba na ang tensyon, binasag naman ng may-ari ng sakahan ng katahimikan. Pagdating nito, agad nitong ipinamahagi ang bawat parte ng magsasakang nagpagal. Ito na rin mismo ang nag-abiso sa kanila na huwag nang magpalalim pa ng gabi sa labas ng bahay nila. Bagaman na itaboy ang mga aswang, hindi malabong bumalik ito dahil sa amoy ng dugo ng mga sugatan. Nang marinig naman nila Pedring ang sinabi ng may-ari ng lupa, nagmamadali naman silang bumalik sa kanilang pamamahay. Kinabukasan, di pa man sumasapit ang 6:00, kalat na sa kanilang lugar ang tungkol sa ginawa ni Lolo Abo. Marami na rin ang mga agam-agam na umiikot ukol dito. Ayon sa iilan, isang demonyo si Lolo Abo, habang ang iba naman nagsasabing hindi naman yun gagawin ng matanda kung hindi nangahas ang taong pinatay nito. Kahit alam nilang may mga tao pa rin sa baryong sumusuporta sa kanila, nagdesisyon silang umiwas na muna. Hanggat maaari, wala silang taong pinaunlakan na makausap para naman mas maging madali ang paglamig ng tensyon. Kaso lang, dahil sa galit ng mga kamag-anak, may napansin silang individual na pawang nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Una itong nakita ni Lolo Abo, kaya agad naman itong ibinahagi sa kanila ng matanda para naman kahit papaano alam nila ang mangyayari. Dahil sa ganoong sitwasyon, naging maingat sila sa kanilang mga ginagawa. Ayon sa kanyang ama, mas nakakatakot kalaban ng tao dahil anumang oras kaya nitong sumalakay. Nabanggit din ito na may kadugong mamamatay tao ang biktima ng ama niya, kaya hindi malabong gantihan sila ng mga ito. Ika nga ng marami, kung ano ang kinuha mo, ganun din dapat ang kapalit. Duman pa ang mga araw, maliban sa mga kalalakihang nagmamasid, may napansin siyang kakaiba sa lolo niya. Kada 3:00 ng hapon, meron itong kinakausap sa matandang puno ng makopa. Nasa likod lang yun ang bahay nila. Dahil dito matyaga siyang naghintay ng pagkakataon para yon ay makausap. Isang umaga, habang nagkakape silang mag-anak, dumating ang lolo niya. Akala nila, makikikape yon, kaya agad naman itong niyaya ng tatay niya. Kaso lang, sa halip na lumapit sa kanila si Lolo Abo, dire-diretso lang ito patungo sa sala kung saan naroroon ang altar ng mga santo. Nang mapansin naman yun ni Pedring, dali-dali naman siya roong lumapit para yon ay kausapin. Lo, ilang araw ko na ho kayong hindi makausap. Huwag na kayong magtago, Lo. Dahil alam ko na kapag ginagawa nyo to, meron kayong pinaghahandaan. Sabihin nyo naman ho sa akin. Baka meron akong maitulong. Wala kang maitutulong, Apo. Salamat sa pag-aalala. Ngayon kung gusto mong makita ang aking gagawin,
Pwede ka namang sumunod at tumingin. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kahinayang mga taong tinitiktikan ako. Sumusobra na sila. Hindi ko na nagugustuhan ang mga ikinikilos nila. Nang marinig naman ni Pedring ang sinabi nito, ora mismo sumunod siya sa matanda. Pagbaling naman ng paningin nito sa altar, kinuha nito ang rebultong kawangis ni Kristo, sabay tago nito sa kanyang damit. Dali-dali itong dinala ni Lolo Abo sa kanyang kubo, at pagpasok nila roon, binasag nito ang ulo ng rebultong yun. May kung anong dinakot si Lolo Abo sa loob, at pag-angat ng kamay nito, tumambad sa kanya ang isang itim na krus na walang kadise-disenyo. Ayon sa matanda, yon ang isa sa mga karga niya na matagal na niyang itinago. Wala itong mapangwasak na kakayahan dahil ang tanging gawain ng krus na yon, alisan ng pananampalataya ang isang antingero. Hindi niya rin ito kailangang dalhin, lalo pat sapat na rito ang dasalan at iwan sa altar kung saan niya inilalagay ang lahat ng karga niya. Nabanggit din ng matanda na ang mga ginagawa niya sa puno ng makopa ay pawang pagtatawag at pagpapakilala sa lahat ng mga kauri niya sa isla. Ginawa niya yon upang may malapitan siya sa oras na pinagtulungan na siya ng maraming antingero. Kung iisipin, kayang-kaya naman niya ang mga ito. Kaso lang, ayaw niyang saluhin ng lahat ng kasalanan. Gusto niya may kahati siya para kung sakali mang mamatay siya, marami siyang makakasama sa impyerno. Palagi mong tatandaan na po, mas masarap maghirap kapag kasama mo ang mga kaibigan mo. Dagdag pa ng matanda na, inaasahan niya ring hindi lang mga taong makakalaban niya, bagkus meron ding posibilidad na makisali ang mga antingero at aswang na nabulabog nila. Inaasahan din ni Lolo Abo, malaki ang laban ng mangyayari dahil sangkot dito ang 4 na uri ng mga tao. Matapos naman niyang marinig ang lahat, hindi na rin siya nag-alangan pang tumulong. Wala mang karanasan pagdating sa aktwal na kumbate, alam niyang malaki ang magiging pakinabang niya sa sandaling pumutok na nga ang kaguluhang hinihintay nila. 2 linggo pa ang lumipas, dumating ang 2 sa mga kauri ni Lolo Abo. Nakilala niya ito sa pangalang Gideon at Aming. Kagaya ng lolo niya, ang 2 nilalang na yan, simple lang din kung titingnan. Halos wala kang makikitang espesyal sa mga ito, maliban na lamang sa pagtatangan nito ng kaparehas na presensya na tinatangan ni Lolo Abo. Wala ka ring makikitang karga sa kanilang katawan dahil ayon sa mga taong yon, hindi na nila ito kailangan. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, inabisuhan siya ng lolo niya na ibalik ang punyal na gawa sa kahoy ng nara sa loob ng baul. Suklat kasi ito sa mata ng kanyang mga kasama, kaya hindi magiging maganda na palagi niya itong dala. Pagsang-ayon naman niya sa sinabi nito, dali-dali niya itong sinunod para makabalik kaagad sa kinaroroonan ng 3. Kalaunan, nang marating na niya ang lugar kung saan niyo nag-uusap, bahagya naman niyong tumahimik. Hinintay muna siya nitong makaupo sa tabi ng lolo niya bago nito ipinagpatuloy ang kanilang paksa. Nang akmang sisimulan na ni Gideon ang kanilang pinag-uusapan, bigla namang sumingit dito si Aming. Nagpasalamat yun sa kanya dahil itinago niya ang sandatang kayang pumatay sa kanila. Nagtanong din ito ukol sa mga taong napagsabihan niya ng detalye at nang malaman nitong wala, hindi naman ito maiwasang mapabuntong hininga dala ng pagkapanatag. Makalipas pa ang ilang minuto, napansin naman niya ang pasimpleng pagsilay nito kay Lolo Abo na para bang meron itong mga mahalagang itatanong. Nga pala, Abo, bakit mo naman ibinigay ang punyal sa iyong apo? May bala ka bang patayin kami, ha?
Ikaw talaga oh. Kung ano-ano yung pumapasok sa kokote mo. Sabihin na nating matagal ka nang tumalikod. Ang tanong, natakasan mo ba ang sumpa? Sabi ko naman sa'yo noon pa, walang nakakawala sa pagtatanga ng ganitong dugo. Kahit anong pagtalikod mo, ibabalik at ibabalik ka. Sa estado rin ng buhay mo, aba, mukhang handa ka na. Pasensya ka na. Akala ko kasi kayo makakalaban ng apo ko. Mas mainam na yung marami siyang alam, hindi ba? Aminado naman akong nagkamali ako. Pero huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan natin siya. Matapos naman nila itong mapag-usapan, direkta naman nilang tinalakay ang tungkol sa problema. Maraming naging haka-haka ang dalawa, pero isa lang ang nasiguro nila. Iba't ibang uri at lahi ang maaapektuhan sa mangyayaring kaguluhan. Dagdag pa ni Aming na sa kanilang paglalakbay patungo sa Naval, nakasabay nila ang iilang grupo ng mga antingero na maaaring binayaran ng taong kanilang naagrabyado. Bagaman ilan lamang sa mga ito nagtatanga ng malakas na mutya, hindi pa rin sila gaanong nagpakakampante. Ayon kay Aming, kapag ipinagsawalang bahala lang nila ang mga bantang yon, maaaring sila ang mapahamak. Malakas sila sa lahat ng estado pero nababahala sila na baka may nakaalam ukol sa kanilang mga kahinaan. Dagdag pa nito na, maliban din sa mga antingero, meron din silang napansing grupo ng mga aswang na binubuo ng iba't ibang uri. May mga kasama rin itong gabunan, kaya alam nilang hindi ito basta-bastang aatras sa laban. Nang marinig naman ito ni Lolo Abo, halos hindi niya sukat akalain na maimpluwensyang tao pala ang napaslang niya. Subalit sa kabila ng mga banta, nangyari na ang dapat mangyari. Sa halip na mag-alala, mas mainam na mag-isip na lamang sila ng paraan kung paano ito makukontra. Makalipas pa ang ilang minuto ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon na silang lumabas para kausapin ang mga magulang ni Pedring. Nais kasi noon ng lolo niya na dapat alam din ng mga anak niya ang mga nangyayari upang hindi ito masurpresa. Pagkarinig naman ni Gidjan at ni Aming sa nais nito, di naman yun tumutol. Kahit papaano kampante silang hindi yun kukontra sa mga plano nila dahil ama ng tatay niya ang hihingi ng pabor. Kagaya ng inaasahan, walang nagawa ang kanilang padre de pamilya kundi ang sumang-ayon. Nag-aalala man ito sa kanyang mga nalaman, pinili nitong ipagkatiwala sa kanila ang lahat. Matapos nun, dito pa lang nila inumpisahan ang pagramdam sa kanilang mga kalaban. Habang tumatagal, napapansin nilang papalapit na ang mga ito, kaya hindi na rin sila nagdalawang isip na paghandaan ang pagdating ng kanilang mga bisita. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, tahimik ang buong paligid. Kagaya pa rin ito ng mga normal na gabi, kaya wala silang inisip noong kakaibang mangyayari. Ang kaso lang, pagpatak ng 7:00, napansin ni Lolo Abo ang mga kakaibang insekto na nakadapo sa dingding ng bahay niya na gawa sa kawayan. Anya, para itong mga tipaklong na may kulay lilang balat. Siyempre, nakakapagtaka talaga yon dahil ang karaniwang kulay ng tipaklong, berde na may halong itim. Pagsilay naman dito ni Gidyan, agad naman itong nakumpirma. Palipad ng mga mambabarang ang mga insektong nakita nila. Nagsisilbi rin itong marka ng mga aswang, kaya nasisiguro nilang malapit na ito sa lugar nila. Matapos naman nila itong malaman, agad naman silang lumabas. Hindi na sila nagtagal pa sa loob ng kubo dahil baka akalain ng mga ito, nagtatago sila. Tumungtong ang 10:00 ng gabi. Ilang metro ang layo sa kubo ni Lolo Abo. Nakita nila ang grupo ng mga aswang, bruha at mambabarang.
Walang sabi-sabi. Agad naman silang naglakad papalapit para kumprontahin ang mga nilalang. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang distansya nito sa hanay nila, dito na sila tumigil para bigyan ito ng panahon upang mailahad ang kanilang pakay. Halos ilang minuto rin nilang hinintay na magsalita ang mga nilalang, pero wala itong nabanggit kahit isang kataga. Ang ginawa ng mga ito, pagmasdan sila ng maigi na para bang pinag-aaralan ang bawat abilidad na kaya nilang gawin. Hindi naman ito gaanong pinansin nila Lolo Abo, gawa ng alam nila wala itong kakayahang maunawaan ang mga tanga nila. Kalaunan, nang hindi na rin niya maatim ang kanyang mga nakikita, dahan-dahan naman siyang naglakad papalapit para kausapin ito ng seryoso. Hindi man lang ba kayo natatakot sa pasyanyong ito? Sorry, pumiyok. Alam niyo naman siguro kung ano kami, hindi ba? Isang malaking kasalanan ng kapangasan ng inyong angkan. Nakakaawa ang mga nahikayat ninyo. Matapos naman itong makapagsalita, unti-unti na yung nagsambit ng mga buhay na salita bago tuluyang sinugatan ang dalawa niyang palad. Nang masipat naman ito ni Pedring, labis naman niya itong ikinagulat sa kadahilan ng alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang hindi niya lang mawari noong mga oras na yan, bakit dalawang palad na ang hiniwa ni Lolo Abo? Kung isang palad nga lang, sobrang lakas na ng abilidad na kanyang naipamalas. Paano pa kaya ang dalawa? Nang masipat naman ang matandang gabunan ng ginawa ng lolo niya, dito na nito hindi napigilang sumagot sa kanila. Isang maharlikang dugong napaslang ninyo sa amin. Oh, nare-respeto namin ang inyong kapamahalaan. Pero hindi namin papayagan na yurakan nyo ng ganun-ganun lang ang aming angkan. Hindi kami pumunta para makipagdigma. Naparito kami para sa mga ginoong pag-uusap. Paghingi nyo lang ng dispensa ang aming kailangan. Sana'y huwag nyo kaming pagdamutan. Nang marinig naman ng tatlo ang sinabi nito, sa halip na sumunod, pinagtawanan lamang nila ang mga nilalang. Paulit-ulit din silang dumura sa lupa, pagpapakita ng pangiinsulto sa mga ito. Ayon pa kay Gideon, hindi nila kailangan gumawa ng mga ganoong bagay. Para sa kanila, mga alipin lamang ang mga nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Hindi mahalaga kung maharlika ang dugo nito dahil pare-parehas lang yon sa kanilang paningin. Mariin din itong inilahad. Mas mainam na makipaglaban na lamang sila kung gusto talaga nilang ipilit ang kanilang mga nais. Matapos naman itong makapagwika, dali-dali itong naghubad ng damit, sabay hiwa ng kanyang dibdib. Ayon kay Pedring, hindi biro ang sugat na ginawa noon ni Gideon dahil kitang-kita niya na halos mga lahati na ito sa talim ng punyal na ginamit niya. Yung punyal na yon, nasa 3 dangkalang haba. Isipin niyo na lang kung gaano ito katalim. Pagkatapos naman itong gawin ni Gideon, nagsambit din ito ng mga buhay na salita hanggang sa may tumubong mga ugat sa kanyang talampakan. Mabilis siyang kumalat sa buong paligid, kaya imbis na ilaga nito ng mga aswang, pinili niyang yon ay kaharapin. Akala kasi nila iisang abilidad lang ang kayang gawin ng tatlo, pero doon sila nagkamali, sapagkat ang mga ugat na ikinalat ni Gideon may kakayahang kontrolin ng anumang bagay na paglalapatan nito. Matapos naman niyang maikalat sa buong lugar ang mga ugat, sa kumpas ng kanyang kamay, nagkaroon ng uka sa mismong kinatatayuan ng matanda. Mabilis sila nitong nilaman at paglagpak nila sa ilalim, agad itong sumarado. Lahat ng lupang naipon sa itaas, tumabon sa kanilang lahat. Sa sobrang lalim din ito, hindi posible ang makatakas pa roon ng buhay. Dahil sa ginawang yon ni Gideon, agad namang nabulabog ang mga nilalang. Yung mga mambabarang halos hindi na alam kung saan sila tatakbo.
Ang mga bruha naman, pilit na sumunod sa mga mandirigmang aswang para panatilihin ang lakas ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo malayo na sa kanilang mga aswang, napahinga na lamang ng malalim itong si Gidyan habang pinapagaling ang kanyang sugat gamit ang isang langis na nakalagay sa lumang bote. Sa pagkawala naman ng sugat niya, agad naman yung tumingin kay Lolo Abo, indikasyon na ipinapaubaya na nito sa kanya ang lahat. Nang maunawaan naman ng matanda ang senyas, dito na ito pasunod-sunod na nag-usal. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pangyayari, umula ng napakaraming uod sa paligid. Lahat ng nilalang na lumilipad o nagtatago man sa mga puno, tinamaan ng mga ito. Isang uod lang, sapat na para mabigay ng hindi kapani-paniwalang sakit. Sa loob lang din ng ilang segundo, napilitan yung lumabas sa kanilang mga kinaroroonan habang walang patid na sumisigaw. Pag-apak naman ng mga ito sa lugar kung saan maraming gumagapang na uod, agad sila nitong kinain ng buhay. Nanood yun sa kanilang mga kalamnan at sa loob lamang ng maikling panahon, tuluyan sila nitong napatay. Ilang minuto pa lang na binawian ng buhay ang mga nilalang pero mapapansin mo na parang ilang taon na itong patay. Matapos ang mga pangyayaring yon, tumahimik ang buong paligid. Unti-unti na ring nawala ang mga uod hanggang sa kalaunay mga bangkay na lamang ng mga aswang ang naroon sa kanilang harapan. Sa halip di na pag-aksihan pa nila ito ng panahon para ilibing, minabuti nila itong iwan kung saan ito pumanaw. Ayon kay Lolo Abo, hindi sasapit ang susunod na araw na hindi ito matatagpuan ng mga nilalang na kumakain ng labi kagaya ng mga balbal. Dagdag pa nito na wala na rin siyang dapat na ipag-alala dahil yun na ang huli sa hanay ng mga aswang na maglalakas loob na kumalaban sa kanila. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman silang bumalik sa kubo nito. Paghugas naman ni Lolo Abo ng langis, unti-unti na ring naghilom ang kanyang mga sugat. Maya-maya pa, tumungo na sila sa kanilang mga silid para magpahinga. Kinabukasan, gumising sila na para bang wala man lang nangyari. Tipikal na araw yun sa kanilang lahat. Animoy wala silang sigalot na kinakaharap. Pagtungtong ng 8:00, matapos nilang kumain ng umagahan, may dumating na grupo ng mga individual na naghahanap sa kanila. Ang napagtanungan nito ang kanyang ama, kaya nung nalaman nila ito, dali-dali naman silang lumabas upang yon ay kaharapin. Pagbukas ng pinto ni Pedring, tumambad sa kanila ang iilang mga antingero na kilala nilang naninirahan lang din sa kanilang baryo. May mga kasama yung dayo at sa estado ng kasuotan ng mga ito, parang susuong ito sa isang matinding laban. Sa unang tingin ni Lolo Abo, alam niyang mga bayarang antingero ang mga ito, kaya hindi siya nanghihinayang kung sakali mang magkaroon sila ng labanan. Sa isip-isip din niya, isa lang ang nais niya, at yun ay walang iba kundi ipaglaban ang kanyang mga paniniwala. Dumaan pa ang ilang minutong pakikipagpakiramdaman sa bawat isa. Dito na nagsimulang magsalita ang isa sa mga antingerong naroon. Ayon sa mga ito, ipinadala sila ng pamilya nung magsasakang pinaslang ni Lolo Abo. Ang nais kasi nito, pasukuin sila ng mahinahon upang hindi na sila umabot sa puntong magkakasakitan. Dagdag pa ng pamilya ng lalaki, wala naman silang ibang gagawin sa matanda maliban sa pagtanong dito ukol sa kanyang mga dahilan. Nais din nilang isuko nito ang lahat ng kanyang mga karga, pagpapakita ng pagsisisi at pagbabagong buhay. Kailangan nais ng nag-utos sa amin. Batid kung hindi kayo mga pangkaraniwang tao. Kaya para maiwasan ang anumang gulo, sana sumunod na lang kayo. Ipagpapasalamat namin ang inyong pagsama ng matiwasay, Tandang Abo.
Nang marinig naman ni Lolo Abo ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang umiiling. Pasensya na, pero hindi ko yan mapapaunlakan. Hindi akong tipo ng taong basta-basta na lang nagtitiwala, lalo na sa aking mga kalaban. Kung gusto ninyo, dalhin niyo ako pagkatapos niyo kaming matalo. Ano, pabor sa inyo ang panahon? Subukan natin. Tingnan natin kung may palag kami sa grupo ng mga mersenaryo na sa kanan kuno ang gamit. Pero, mga nagpapabayad. Pagkarinig naman ng antingero sa sinabi ni Lolo Abo, bigla naman yung napamura. Walang sabi-sabi. Agad naman itong hinugot ang sundang na nakasukbit sa bewang niya, sabay unday sa balikat ng matanda. Nang masipat naman yun ni Lolo Abo, hindi siya nasindak. Imbes din na umilag, matapang niya itong sinalag gamit ang kanyang balikat. Sa paglapat naman ng talim nito sa kanyang balat, saksi ang mga antingerong naroon kung papaano ito tumalbog. Noong una, inakala nilang gumagamit ng mutya ng kanan si Lolo Abo, pero nang ipakita nito ang kanyang presensya, dito nalaman ng mga antingero na hindi yun totoo. Sa isang iglap, nakaramdam sila ng kalituhan. Alam nilang demonyo ang kanilang kalaban, pero hindi nila maisip kung papaano nito nakakayang salagin ang abilidad ng kanilang mga gamit. Sa ilang beses na pagtaga sa kanya ng antingero, walang kahit ni isa ditong umubra. Maya-maya pa, nang medyo mapagod na ito, bahagya yung tumigil sabay silay sa kanya na may halong takot at pagkasindak. Si Lolo Abo naman nakangisi lang habang hinihintay yung umatake. Kalaunan, dito na ito nagsimulang umihip ng dasal sa hawak niyang sundang. Lahat ng pambasag inilagay na nito sa kargang yan, pero ganun pa rin ang nangyari. Habang pilit lang itong inaatake ng antingero, mas lalo lang yun nagbibigay ng palaisipan para sa kanyang mga kasamang naghihintay. Nang mapagtanto naman ng matanda na medyo napapahiya na siya, matapang nitong sinunggaban si Lolo Abo. Pagbagsak naman nila sa lupa, agad naman silang nagpang-abot hanggang sa may iilan na ring nakisali. Nang mapansin naman yun nila Gidyan, dali-dali naman nila itong pinigilan. Walang habas nilang pinagsasasapak ang mga antingero gamit ang mga kamao nilang punong-puno ng dasal. Bawat tama nga nito ayon sa lolo niya, katumbas ng puwersa ng 1 toneladang bato na ibinagsak mula sa isang matarik na lugar. Ang lakas nilang yon ang naging daan para madali nilang maitaboy papalayo ang mga dayo. Matapos naman nila itong maisakatuparan, agad nilang inabisuhan ng pamilya ni Pedring, gawa ng naniniwala sila babalik yon kasama ang iba pa. Dagdag pa ni Lolo Abo, hindi papayag ang mga ito sa ganoong pagkatalo. Ngunit sa kabila ng mga banta, nanatili ang kanilang kumpiyansa na walang makakatalo sa kanila. Pagtungtong naman ng hapon, unti-unti na nilang napapansin ang mga banog na nagsisilbing tagapagmasid ng mga antingero. May mga naririnig na rin silang mga usal na kung hindi sila nagkakamali, nagmumula sa isang babaylan na matagal nang nabayaran ang serbisyo. Ang mga ganoong tao ayon kay Lolo Abo, kalimitang ginagawang balat kayo na lamang ang kanilang mga tangang aral upang makapanghuthot ng salapi sa kapwa. Dagdag pa ng matanda na, hindi yon kapatapatawad sa harap ng kanilang Panginoon, kaya meron silang otoridad na paslangin ang mga ito. Naniniwala rin siyang sa impyerno yun pupulutin, anuman ang aral at panata nitong ginawa. Pagsapit naman ng gabi, matapos nilang mailikas ang kanyang pamilya, meron silang nakitang liwanag ilang kilometro ang layo sa bahay nila. Habang papalapit ang liwanag na yon, unti-unti na nilang nararamdaman ang presensya ng mga antingero. Pagtapak naman ng mga ito sa palayan,
Dito nila napansin ang dami ng bilang ng grupo. Kung titingnan, parang dehado talaga sila sa laban. Pero hindi naniwala sa ganon si Lolo Abo. Ayon sa kanya, walang katuturan ng pagkapanalo ng mga mandirigma dahil sa dami ng kanilang mga bilang. Minsan kasi kahit konti lang ang kalabang pangkat, kaya pa rin itong magwagi, lalo na kung mas malakas ang kanilang mga tangan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga nitong narating ang kanilang lugar. Pagtigil na pagtigil ng mga antingero sa harap ng bakuran, tinapunan nito ng mga sulo ang mismong bubong ng bahay nila Pedring. Dahil sa gawa sa anahaw ang bubong nito, mabilis itong nilamon ng apoy. Kahit isang gamit wala silang naisalba dahil pinigilan siya ng lolo niya na apulahin ng sunog o kahit lumapit sa bahay nila. Masakit man yun para sa kanya, alam niyang wala na siyang magagawa. Sa halip, para maipadaloy ang kanyang galit, nagdesisyon siyang tumulong sa tatlo. Ayon kay Pedring, hindi siya magdadalawang isip na pumatay ng tao para lamang mapagbayad ang mga ito sa kasalanang kanilang ginawa. Dagdag pa niya na, nakakasuka ang mga ganoong individual na naturingang tagapagtanggol ng mga naaapi, subalit ginagamit ang kanilang kakayahan para manira ng mga bagay na dapat nilang pinoprotektahan. Nang marinig naman ni Lolo Abo ang sinabi nito, hindi naman siya nito pinigilan sa kanyang nais. Upang masiguro ring makakamit niya ang paghihiganting hinahanap niya, nangako itong hindi gagamit ng mga abilidad nila. Dagdag pa ni Lolo Abo, haharapin nila ang grupong yon gamit lamang ang likas nilang kakayahan. Matapos naman yung marinig ni Pedring, lubos naman siyang nagpasalamat. Kalaunan, pagsugod naman ng mga antingero, buong tapang naman nila itong sinalubong. Bagaman gumagamit pa rin ng abilidad si Gidjan at Aming, hindi naman ito gaanong mapangwasak. Maliban sa paglibing sa hukay ng kanilang kalaban, sapilitan ding kinokontrol ni Aming ang wisyo ng iilan sa mga napasuko niya para gamitin itong pain sa mga kalaban nila. Maya-maya pa, nang makapaslang na si Pedring ng 4 sa mga antingero, dito na nagsimula ang totoong kasiyahan. Kasiyahan sa pamamagitan ng pagsilay sa mga antingero na nagpapatayan. Kahit anong gawin nila para mabawi ang kanilang kasama, hindi yun sapat upang mabasag ang abilidad ni Aming. Ayon sa kanya, ang mga uod niya ay direktang namamahay sa utak ng kanyang mga biktima. Yon ang nagsisilbi niyang instrumento para habang buhay na alipinin ang mga ito. Kamatayan lang din ang nag-iisang paraan para mailigtas yun sa kanyang abilidad. Dahil sa ganoong rason, walang kahit na anong usal ang tumalab sa mga ito. Hindi naglaon, napilitan na rin ng mga antingero na patayin ang kanilang mga kasama. Matinding pinsala na rin kasi ang nagagawa nito sa kanila, kaya kailangan na rin nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, brutal na pagtatagaan ng kanilang nasipat. Lahat ng naglalaban, pawang kinalimutan na ng kanilang mga karga. Habang nangyayari ang ganoong kaganapan, nananatiling hindi nagpapapigil itong si Pedring. Sa abot ng kanyang makakaya, sinusunggaban niya ang mga antingerong nakita niyang sumunog ng bahay nila. Sa kakahabol niya sa mga ito, hindi niya namalayan na kaharap na pala niya ang babaylang namumuno sa grupo. Dala ng kawalan niya ng ideya, napilitan siyang sugurin ang taong yon. Paglapit naman niya sa matanda, agad naman itong nakipagsabayan sa pamamagitan ng pagsalag ng kanyang atake. Inabot ng 10 minuto ang pagbubuno nilang dalawa hanggang sa matigalpo na siya nito sa noo. Sa isang iglap, nawalan ng lakas ang katawan niya, dahilan para mapaluhod siya. Nang masipat naman ito ng babaylan, buong puwersa naman siya nitong tinaga, ngunit bago pa man lumapat ang talim ng armas nito, nagawa yung masalag ni Lolo Abo.
Umatake na rin noon si Gideon sa likod nito, pero sadyang matalas ang pandama ng babaylan, kaya nagawa pa nitong makailag. Pagdistansya naman nito sa kanila, panayang pagpaikot nito ng sandata habang mariin sila nitong pinagmamasdan. Maya-maya pa, nagsimula na rin yung magsambit ng mga usal, kasabay ng paghalik nito sa suot nitong Trespico Roma. Mga susi din ng sator ang narinig na usal ni Lolo Abo, kaya hindi sila nagpakakampante sa babaylan. Alam kasi nilang hindi ito gaanong naaapektuhan ng abilidad ng krus, dahil nagagamit nito ng walang kahirap-hirap ang kanyang mga mutya at lihim na aral. Aminado rin si Lolo Abo, alam ng babaylan ang bitag na kanilang inilatag. Hindi na nakakapagtaka ang paggamit mo ng aral. Ano naman ang pagdududahan namin sa isang babaylan, hindi ba? Patunay lamang yan. Nakarapat dapat ka sa titulong hawak mo. Pero ang tanong, kaya mo kaya makipagsabayan sa isang katulad ko? Kasabay ng pag-uwika ni Lolo Abo ay ang pagsugat naman ito sa kanyang palad. Iniwasan din itong gumamit ng kahit na anong sandata upang ipakita sa babaylan ang agwat ng kanilang mga kakayahan. Nang mapagtanto naman ng katunggali ang nais mangyari ni Lolo Abo, dito na yun dahan-dahang lumapit. Noong una, nagpakiramdaman muna sila hanggang sa nasukat na nila ang kakayahan ng bawat isa. Sa isang iglap, dito na nagpakawala ng mga uod ang lolo niya, dahilan para sa lagi naman ito ng babaylan gamit ang lihim na karunungan. Wala man itong ideya sa abilidad ni Lolo Abo. Pilit nitong iniwasan ang lahat ng lugar na merong mga uod. Ganon at ganon ang ginawa nito, kaya hindi yun nahulog sa patibong ng kanyang lolo. Dahil sa pangyayari, mas lalo namang nasabik ang matanda. Para naman masukat ang kakayahan ng babaylan, pumayag siyang makipaglaban dito ng malapitan. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng pagkakataon, hinagisan niya ito ng kanyang alaga na siya namang tumama sa kaliwang braso nito. Mabilis na nanuot ang uod sa kalamnan, pero bago pa man ito kumalat at makapagparami, hindi na nagdalawang isip ang matanda na putuli ng kanyang kamay. Pagkalas naman ng braso nito, bahagya naman doong umatras si Lolo Abo ng nakangisi. Ano nito? Mahusay ang ginawa ng matanda. Hanga siya sa katapangan nito, kaya kinikilala niya yon bilang isa sa mga individual na nagbigay sa kanya ng interesanteng laban. Mariinding inilahad ni Tandang Abo na dahil sa pagkaputol ng kaliwang braso nito, nabawasan din ang kanyang tsansa na manalo. Dagdag pa niya na, kapag napatay na niya ito, bibigyan niya yon ng magandang libing, pagpapakita ng kanyang paggalang sa tinamasan nitong kakayahan. Nang marinig naman yon ng babaylan, agad naman itong inilahad na hindi mangyayari ang kanyang plano. Hanggat buhay siya at may lakas siyang magdasal, mananatili ang kanyang pag-asa. Dagdag pa nito na, kalimitan sa mga nagsasabing sila ang magwawagi, ang siya talagang tunay na natatalo sa laban. Matapos naman itong mailahad ng babaylan, nagdulot naman ito sa kanya ng galit. Dahil sa kanyang panggigigil at kagustuhang tapusin na ang pagtotoos nila. Walang patid niya itong sinunggaban habang patuloy na pinapaulanan ng kanyang atake. Pagsilay naman dito ng babaylan, ginamit niya ang natitira niyang lakas upang ilagan ang lahat ng iyon. Hanggat maaari, nagre-reserba ito ng lakas bilang paghahanda sa huli nitong atake. Maigi rin yung naghahanap ng oras at pagkakataon para maisagawa ito. Sa pagpapatuloy naman ng pagbubuno ng dalawa, unti-unti namang napansin noon ni Pedring ang lihim na balak ng babaylan. Maging sila aming manoon, hindi maipagkakaila ang panganib na dulot na pinaplano nito. Dahil sa ganoong banta, dali-dali naman silang tumungo sa unahang bahagi ng babaylan
para pigilan ito kung sakali man. Ilang minuto pa ang lumipas nang magkaroon na ito ng pagkakataon. May hinugot itong kahoy sa bulsa nito na naglalabas ng isang nakakabulag na liwanag. Ultimo sila aming noon, naapektuhan ito. Kaya agad naman silang gumamit ng abilidad para mapigilan ng babaylan. Bago pa man ito maitarak ang kahoy, tumarak na sa katawan nito ang matatalas na ugat ng puno na mula sa abilidad ni Gideon. Ang ataking yon ang nagpahina sa matanda hanggang sa unti-unti na itong napaluhod sa harapan ni Lolo Abo. Hindi naglaon. Nagawa na rin itong mabitawan ang kanyang armas, hudyat ng kanyang pagkatalo. Nang masipat naman yon ng mga natirang antingero, napilitan na rin itong iligtas ang kanilang mga sarili. Kanya-kanya na itong takbo papalayo na siya namang hindi na nila pinagsayangan ng oras. Maya-maya pa, tanging mga antingerong sugatan na lamang ang nakita nila. Nang mapansin naman ito ni Gideon, agad naman niya itong inilibing sa lupa. Matapos nun, agad nilang nilapitan si Lolo Abo na tuluyang nakatingin sa sitwasyon ng babaylan. Kahit hindi yun nagsasalita, baka sa mukha nito ang takot buhat sa muntikan nitong pagkamatay. Sa mga huling hininga rin ng katunggali niya, nakita nito kung papaano yun ngumisi habang inilalahad ang mga huling kataga bago ito pumanaw. Sabi ko sa'yo, mananalo ka dala ang pagsisisi. Habang buhay kang hindi patatahimikin niya. Nang marinig naman ni Lolo Abo ang sinabi ng matanda, buong puwersa naman niya itong tinadyakan, sabay talikod dito. Nang masipat naman yun ni Gideon, agad naman niyang inilibing ang matanda upang maitago na ng tuluyan ang bakas ng mga nangyari. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, tumungo sila sa tabi ng kubo para magpahinga. Bawat isa sa kanila hindi makapagsalita dahil sa mga pinagdaanan nila. Kahit sanay na rin ang tatlo, aminado ang mga ito na yun na ang kauna-unahang pagkakataon na nakaharap sila ng ganoong karaming antingero. Dagdag pa ni Aming na kung hindi dahil sa krus ni Lolo Abo, paniguradong hindi biro ang kanilang pagdadaanan para manalo. Lumipas ang gabi, naging maayos naman ang lahat. Naapulan na rin nila ang sunog sa bahay nila Pedring, kaya nakapagpahinga sila ng maayos. Kinaumagahan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway. Dinayo sila ng hindi mabilang na mga taga-baryo. Bawat isa sa mga ito, sila ang tinuturing na salarin sa pagkawala ng mga antingero at babaylan. Makailang beses man nilang itanggi ang tungkol dito, masyadong malakas ang ebidensya laban sa kanila. Kalaunan, nang mapagtanto nilang hindi na nila matatakasan ng ganoong gulo, nagdesisyon silang lumaya sa isla ng Biliran. Hating gabi nila ginawa ang paglalayag upang walang makapansin. Nang marating naman nila ang kabilang ibayo, diretso silang tumungo sa probinsya ng kadugo ni Aming. Nanirahan sila roon ng 6 na taon bago lumipat sa Karatig Bayan. Hanggang sa pagtanda palalo ni Lolo Abo, hindi siya iniwan ng kanyang apo. Nung namatay ang matanda, nagdesisyon na si Pedring na bumuo ng sarili niyang pamilya. Matagal mang hindi nakita ang mga magulang niya, ipinagpasa Diyos na lamang niya ang kalagayan ng mga ito. Sa halip di na mag-alala, mas una niyang pinagtuunan ng pansin ang kalagayan ng sarili niyang pamilya. At tama rin kayo ng hinala, sa kanya na ipasa ang lahat ng karunungan at mga kagamitan ng lolo niya. Sa hinaba-haba kasi ng kanilang pagsasama, nadiskubre ng matanda kung papaano ipasa sa isang ordinaryong tao ang ganoong abilidad na hindi dumadaan sa pagiging isang bantog na nilalang na nasa panig ng kaliwa.
Bagaman alam ni Pedring na masama ang aral na yon, tinanggap niya pa rin ito para may proteksyon ng kanilang pamilya. Sa loob ng ilang dekada ng buhay niya, bilang pa lamang sa kanyang mga daliri ang mga taong napatay niya. Dagdag pa ni Pedring na, sa katagalan na hawak niya ang gamit at libreta ng kanyang lolo, naunawaan niya kung ano ang pinaka-importante at kung gaano kahalaga ang tinangan niyang makapangyarihang krus ni Lolo Abo.